Bumabati ho kami sa lahat ng ating mga kapatid, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, magandang umaga, magandang hapon sa inyo diyan. Magandang Maganda gabi nga. po. Pareho po tayo ng hindi. Ano nga bang oras dyan sa inyo ngayon? Mukhang nasa isla kayo, kapatid na Oo, Ernie. nasa Puerto Rico tayo ngayon ho, eh. Aba, ay, naku, mag-enjoy Pasyal-pasyal. kayo dyan. Yeah. At masarap ang mga pagkain dyan. Ang tikman nyo dyan, kapatid na Ernie, yung tinatawag nilang arroz con camarones. Naku, Naku, maraming masarap ganyan. yan. Ako naghahanap nga ako ng arroz caldo, eh. Nasa isang pribado kami ng aking anak. Narito kami ngayon sa Puerto Rico, which is a good place. Nice Ayun, place yun. to have some, ika nga, yung ating mga karanasan, mga sakit sa katawan nakakalimutan sa, sandaling ito. Yan. Salamat Fun naman under po. the sun. Ako na po nasa Ayan, kabilang panig ng daigdig, ano po, Oo, sa nandiyan ka naman. Alaska naman Baka pala. makagat nandito ka na. tayo sa kung nasaan ng ano ang tingmina ng mga oil, langis, ano po. So Yun. bago tayo Yeah. mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihang ka po sa lahat. Bago namin gawin ang anuman, ikaw ang may bilin sa amin. Gawin namin ang lahat sa ikaluluwalhati mo. Kalang kaming dumudulog sa iyo. Nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sapagkat magpahanggang ngayon, kaming tatlo ng mga alipin mo ay binibigyan mo ng buhay, pati ng aming pamilya. Sa mga paglalakbay ay kasama ka namin. Hindi mo kami pinababayaan, dakilang Ama. Salamat po. Salamat po ng maraming marami. At loobin mo sana na samahan kami sa amin pong paghahayag ng mga impormasyon, maging sa mga nangyayari sa paligid namin, lalo na pagdating sa mga aral mo. At kung kami man po ay mayroong pinupuna, hindi namin hangarin na sila'y saktan. Hindi namin hangarin sila'y amin pong gawa ng masama sa pamamagitan ng aming mga ipabahagi sa gabing ito, kundi upang ipagmalasakit sapagkat ikaw may bilin din na mag-aralan, ituwid ang nagkakamali, ang naliligaw at nalilihis sa aral ay dapat pong ipagmalasakit. Sana samahan mo po kami, Panginoon, at patawad din sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay dalangin namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, papatuloy po tayo sa ating pong podcast. Pasensya na kayo't inuubo tayo. Pare-pareho tayo at yan po yata ay merong epidemya dito sa ating bansa ngayon na Mhm. inuubo, sinisipon at least yan ano bang season na yan ngayon? Season na ng allergens yata eh. Allergens na Kaya yung pollen na yan. kaya ano. Ayun, bago tayo magpasimula, no, nandito po tayo sa Washington DC. Dito actually dito tayo sa may banda ng Virginia, no, na malapit tayo doon sa pinangyarihan ng aksidente kagabi na meron po nagkaroon ng collision yung isang airline na I guess yan po ay ano bang airline yan? Kapatid na Henry, nakalimutan ko yata. American Airlines po. American Airline. Pero maliit lang na airline yan. Galing ng Galing ng Wichita, Kansas. Kansas. Oh, papalanding siya dun sa Reagan International Airport dyan sa Washington DC. Alam nyo, yung airport na yan, maliit lang yan. Hindi yan napakalaking airport. Ano? At kung yun yung titignan yan, yan na sa may Potomac River. Ngayon, yung kinalalagyan namin, ano, itong Virginia, Northern Virginia, pag tumawid ka ng tulay, meron tulay dyan papuntang Maryland, na yung tulay na yung tinatawag na Woodrow Wilson Bridge, no? Yung tatawiran nun, yun yung Potomac River. Ngayon, I believe na yung airport, ano, nandiyan yan sa may bandang south, hindi naman sure, kundi ano ba tawag doon, sa Pangpang. Sa south na pangpang ng Potomac River. Tapos yung kabila naman yan ay yung bowling, parang bowling, ah, ano tawag dito, yung Joint Base Air Force yata yun, tsaka
at saka yung army, no? Doon maraming mga helicopters o kung ano-ano lumilipad. At dyan sa may lugar na yan, ano, kung titignan niyo yung lugar na yan, kaya sinasabi niya meron dyan tinatawag na helicopter alley, no? Kasi dyan din, kung nakikita po ninyo minsan na yung presidente ng Amerika ay sumasakay doon sa Marine One, na yung Marine One yun ay helicopter eh. Yan ang route papunta doon sa kung saan nakaparada yung Air Force One. I think that ano bang Air Force Base yun? Anong Air Force Base nga ba yun? Andrews Air Force Base. Ayun, Andrews Air Force Base. So mula doon sa lawn ng White House, ano, lilipad yung helicopter na yan. Magbabaybay po yan doon sa Potomac River na yan. Yung Potomac, I don't know how to pronounce it, Potomac River, and then doon sa kabilang gilid yan, yung northern part ng Potomac. Doon maggigilid yan, papunta doon sa Andrews Air Force Base na nandoon naman yung Air Force One. Ayan. Para magkaroon na kayo ng idea kung nasan yan. Ayan po kapatid na Henry, yan ang aking naging airport, yung Reagan na yan, for 4 years. Kung natatandaan nyo, dyan ako naggagaling palagi, pupunta dyan sa Texas, pupunta dyan sa Florida, pupunta doon sa iba't ibang lugar, sapagkat dyan po tayo, dito po tayo nakatira. Kaya ngayon bumibisita tayo, no? Nakakalungkot po yung nangyari kagabi, ano? Oo. Talagang nabagbag po tayo sa pangyari. Hindi po natin Mga inaasahan yan. Pero sabi nga, Malungkot. if it is your time, healthy or not healthy, if it's your time to go, you will go. Alam naman natin, sinasampalataya na natin na pagkapanganak natin, meron na kasing naka-schedule kung kailan tayo mag-expire. Di ba? Tama. Kaya tayo po itas pusong... born, time to die. Kaya, tama po. Kaya tayo po itas pusong nakikiramay sa mga naiwan ng mga naging biktima ng trahedya na yan. Ano po? Tsaka yung ating soldiers, mga sundalo natin yun. Isa yatang warrant officer, isang sergeant, tsaka isang kapitan yata yung pero mga bata pa sila. At ang balita po natin ay hindi pa fully nare-recover ang lahat ng mga biktima. Alam nyo, 1992 yata yun nung meron ding na-aksidente dyan eh. Papunta naman ng Florida yung aircraft at winter doon din sa lugar na yun. Pero doon sa East Bridge yata tumama. No, nung take off siya, hindi siya makalipad kasi winter, hindi makaangat. Nag-frozen yata yung patak ng eroplano. Nangyari din yan dyan sa lugar na yan. Well, anyway. Ganyan talaga. Itong week na to, January 27, kung di tayo nagkakamali, ay ang tinatawag nila na International Holocaust Memorial or Remembrance Day. Yeah. Okay. Itong Lunes, nagkaroon ng parang tinatawag na memorial celebration doon sa mismong Auschwitz. At itong concentration camp yun na ayon sa history ay milyon-milyon ang mga namatay doon. Karamihan ay mga Hudyo. Ano po? Kaya malungkot yung date na yon or ang lugar na yon pala. At yung January 27 nung dumating dun yung Allied Forces, di ba? At nakita nila yung nagimbal sila doon sa nakita nila na meron palang ganung lugar. Hindi na natin papakita rito yung itsura ng Auschwitz concentration camp. Pwede nyo i-google yan. Pero pag nakita nyo yung mga litrato dati ng yung mga survivors, ika nga, ng tinatawag na Holocaust. Yung mga butot balat, maraming sakit. Marami rin sa kanila ang nakasurvive at nagpuntahan sila sa Israel. Ngayon, meron pala akong napanood. I think late last year lang. Not even 6 months ago. Meron ako napanood. Ang title ng pelikula ay One Life. Isang buhay. Ang gumanap doon ay yung ng veteranong artista si Anthony Hopkins, di ba? Award-winning actor yun. Akala ko si Anthony Hopkins yung nakita ko sa screen, si Ka Erving ka pala.
Ah, si, si Anthony Hopkins, 'di ba siya din yung gumanap na Hannibal Lecter? Yeah. Magaling na artista yun. Isa Ngayon, yung sa One Life, yung okay. One Life ay istorya yon ng isang British na nagtatrabaho siya sa brokerage, di ba? At ang pangalan niya, kung di ako nagkakamali, ay sandali. Tingnan natin. Sigurado tayo. Sir Winton. Teka, tingnan natin kung tama. Nicholas Winton. Okay? So, ang story ni Sir Nicholas Winton, nung siya ay bata pa, nung mga 1930s, late 1930s, nabalitaan niya na nakaambang sakupin ng Alemanya ang Czechoslovakia. At ang buong Europa, malamang. Kaya ang ginawa niya, siya ay personal na nagpunta sa Czechoslovakia. Kasi nga, meron ng mga usap-usapan doon na delikado yung mga karami yung mga Hudyo ron. Kaya pumunta siya ron, ang goal niya ay maitakas lalo na yung mga bata, no? Mga batang Hudyo mula sa Czechoslovakia. So ang ginawa niya ay of course hindi niya ito ginawa mag-isa. Meron siyang mga kasama doon sa Czechoslovakia. Ang ginawa nila, nagproseso sila nung tinatawag na mga adoption papers, no? Na yung mga batang yun kunyari ay merong magi-sponsor sa Inglaterra na kukunin yung mga batang yon para ampunin. So yun yung paraan na naisip nila. Siya ay pabalik-balik England to Czechoslovakia, back and forth. Naghahanap siya ng mga yung magi-sponsor, yung mga tinatawag natin na aampon doon sa mga batang yun. So kailangan niya ng maraming mga kakilala, kailangan niya ng pondo. So mahigpit, mahirap din yung ginawa niya kasi lalo na nung I think nasakop na ng Germany ang Czechoslovakia no, na-annex nila. So pero tuloy pa rin yung operation at kaya isipin niyo napakadelikado nung ginawa niya no. And you know, fast forward, dumating yung time na parang may kumausap sa kanyang kaibigan. Kinumusta siya, sabi niya. Ayun nga, pinaalala lang sa kanya yung ginawa niya. Kasi malungkot siya dahil sabi niya, sana kung mas marami akong nailabas na mga bata doon sa Czechoslovakia. Kasi karamihan ng mga Hudyo pinadala na rin sa mga concentration camps, di ba? Kaya ang lungkot niya kasi bakit 669 lang or something like that ang natulungan niyang makatakas. Kumbaga hinayang na hinayang siya na sana mas madami pa yung nailigtas niya. So sabi ng kausap niya, at ito ay nabasa ko na ito pala ay hango sa Talmudic teaching, yung Talmud sa mga Hudyo. Sabi ron ay, you save one life, you save the world. Tama nga naman, ano? Isa lang ang mailigtas natin na buhay, na iligtas daw natin ng sa mundo, di ba? Kaya ang ganda ng storya na 'yon, One Life. So kung may chance kayo, panoorin niyo, maganda 'yon. I think available 'yun sa streaming. Pero papakita natin dito yung nung matanda na siya, hindi niya naman kasi nakausap yung mga batang iniligtas niya eh. Hindi niya nakita yun na, hindi niya man ako tumanda. Hindi. Ngayon, hindi natin palalabas yung buong video. Ano lang, kumbaga segment lang. Pero ang nangyari ay inimbitahan to si Nicholas Winton sa isang show. Ito, no? Papakita natin. Sandali. Panoorin natin ano yung nangyari. Ito. Ayan. Share ko to, no? Dali, ha? Maiksi lang to. Panoorin lang natin ng siguro mga 3 minutes. Ano? Ito. Ayan.
Wala kang, audio kapatid na Jeriel? Maganda ka kung makita ng mga tao o mapanood din nila yung It's on kasaysayan Nicholas yung naganap. Winton's list. They call him Hans there, you see. Hanush is here tonight. So you too can thank Mr. Winton. Napapanood nyo ba? Ayan. Yes. Ayan po si Sir Winton, yung nakaupo na yun, ng kamay. We have one more story for you. Milena Fleischmann. She had to escape when she was 9 with her little sister because her father had helped the author Thomas Mann to escape. So he was on the Nazis' wanted list. She told us. If it was Nicholas Winton who helped me to escape, my sister and my cousin with me, then I would be honoured to meet him, to thank him. If it were not for him, I would have gone the same way as my cousins, who both ended up in concentration camps. Once again, Milena is on Nicholas's list. You see her there. But she is now Lady Milena Grenfell Baines. And there she is. Milena, I believe you still have the name tag you wore around your neck when you arrived as a little girl at Yes, Liverpool. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Tell us, May I Milena. say that my mother is watching this evening. Yeah. She is 84, and she too was rescued and is in England and watching this programme this evening. There you are, Mr. Winton. Well, a lot of memories brought back. I hope you now realise how grateful people are to you for what you've done. I know you don't want thanks, but I think you're certainly going to get them. Thank you so much for joining us. We asked as many as possible of these grown-up children to get in touch with us, so they'd have the chance to thank Mr. Winton personally. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Mr. Winton, would you like to turn round? You'll have the chance to meet these people properly after the programme. In the meantime, Mr. Winton, on behalf of all of them, thank you very much indeed. Maramdamin yung tagpong yon, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Kaya sabi nga, save one life, Mhm. you save the world. Save the world. Alam niyo, nung napanood ko yan, ang ganda ng pelikula at saka ang ganda ng storya na masasabi mo na maraming taong mabubuti sa mundo. Pero Yeah. unfortunately, yung pag yan bawa napanood ng isang miyembro yung doon sa iglesyang pinanggalingan natin na pinamumuno ni chairman. Oh, yeah. Ang sabihin, yeah, okay lang, pero hindi naman siya maliligtas. Yan. Minsan, nung time na yan, actually ako ganun din noon. Kung napanood ko yan si Sir Nicholas Winton, sasabihin ko, ay sayang, napakabuti ng ginawa mo. Kaso, hindi ka naman kabilang sa aming iglesia. Pero alam niyo, wala akong kilala, wala kahit isa, na ginawa kahit 10% ng ginawa ni Nicholas Winton. Wala akong kilala sa loob ng iglesia na pinanggalingan natin. Wala. Kahit isa. Pero sila lang yung maliligtas, Brad. Yun ang kanilang advantage. Yun nga eh. Kaya hindi mo malaman ngayon na ano ba batayan sa kaligtasan? Yung membership doon sa organisasyon nila, gumawa ka ng mabuti, wala rin kwenta. Actually, meron silang itinuturo eh. Babaliwalain ko, ang sabi ng mga iglesia ni Cristo, ang kabaitan ng mababait. Isipin mo yun, pinalilitaw ng iglesia ni chairman na ang Diyos ay napakalupit. Totoo. Sila lang ang mahal ng Diyos. Di ba? Yeah. Yan ang masakit eh, di ba na ano.
Kaya maraming tao, lalo na nitong nakaraan nating mga pagbo-broadcast, ano, yung ginawa ng iglesia na mga pagrarally nila, nagmamalinis, nagmamarunong, pero lumitaw na nagpapakahangal. Sapagkat sa halip na ang mangyari ay mabuklod yung Pilipinas, no, na maakit nila, maakay nila yung, o kaya sabi nga mahikayat nila yung mga maraming Pilipino na magkaisa. Eh lalo nagkawatak-watak eh, nagalit pa nga sa kanila eh. Ang daming lumitaw na mga vloggers na yung iba minsan out of line na rin na minumura na si chairman eh, no? Chairman. Alam niyo po, no? Ako mula nung ako'y nagkaisip sa loob ng iglesia na pinamumunan, of course, noon hindi ni chairman, nung kanyang magulang. Alam niyo noon, ganyan din ang kaisipan ko. Lahat ng mga tao nasa labas ng iglesia, hindi maliligtas. Hanggang sa bago ko makalaya sa institusyon na yan, yun din ang aking paninindigan. Kaya, alam mo, kwento ko yung story ko noon sa Calgary, Alberta, Canada. Doon ako unang napunta pagkaalis ko sa Pilipinas. Mukhang meron ako naalala diyan ah. Mm. Anong year yan? Anong year yan? Taong 2000, ano? Ako ay 2000? nagtatrabaho sa isang kumpanya, General Electric, no? Ako ay merong kasama sa trabaho. Mabait siyang tao eh. Ang pangalan niya ay Jeremy. Nalimutan ko na yung apelido niya. Pero si Jeremy, binigyan ko siya ng pasugo. Kasi ang objective ko, di ba tayo, no? Mamimigay muna tayo ng pasugo and then pag kukunin na natin yung pasugo or sasabihin natin kumusta yung pagbabasa mo ng pasugo, ang next opening line mo na dyan eh, pwede ka bang maimbitahan sa aming pamamahayag, sa gawain? So isang araw, dumaan ako sa kanya at sabi ko, meron akong magazine. Ang tawag natin sa ating magazine, The Message. Ano? Binigay ko sa kanya yan. Sabi ko, ito sa church namin to, pakibasa mo. And then, let me know kung Tinagalog ko na lang pero hindi marunong magtagalog yan. So, isipin nyo, si Jeremy marunong magtagalog. Ano? Anyway, Canadian siya. At sa pagkakataong yun, inabot ko sa kanya yung God's Message, yung magazine natin. Ano? Pinalipas ko isang araw, the next day, binalikan ko siya, si Jeremy. So ngayon, sabi ko kay Jeremy, how was the magazine? Ba ang sagot sa akin eh. Do you belong to that church? Sabi ko, yes. Tapos biglang sabi niya, after work, can I pray for you? Yeah. Sabi sa isip ko. Nagulat ako kasi first time ko na-encounter yan, ano? Pray for me. Tapos tinanong ko siya, nang malumanay, sabi ko, pero sa isip ko nagagalit na ako dahil ako dapat mag-pray sa iyo eh. Kasi ikaw mag-pray para sa akin. So ngayon tinanong ko siya, why would you want to pray for me? Ang sagot niya, remember that magazine that you gave to me? O yung magazine na binigay ko sa kanya in The Message, ano? That's Message or Pasugo. Yes, I remember that, sabi ko. Sabi niya, na ano raw siya? Nung binasa niya, kinilabutan siya. Sabi ko, which part? Sinabi niya, the article I read where your magazine was saying your church and the members of that church are the only ones who will be saved. O in Tagalog, nabasa niya na yung isang article na yun daw mga miyembro lang ng INC ang maliligtas at kinilabutan siya. Kaya hindi raw siya nakatulog. Sabi niya, kailangan ipanalangin ko yung ako. Tapos sa isip-isip ko noon, medyo nakasmile pa rin tayo, pero galit na galit ako, sabi ko. Ikaw na nga yung tinutulungan kong maligtas, tapos ako pa ipapanalangin mo. Sa isip ko, GAGO pala to eh. Ano GAGO? GAGO, hindi ko mabanggit kasi parang mura eh. Di ba? Hindi mura yan. Hindi yung gago. Yung pag sinabi mo gago, alam mo, hindi mo, alam mo yan. Teka. Meron akong makikita, meron akong pwedeng ipalabas yun.
yung mga iglesia, yung mga iglesia ni chairman, ano, yung gago, mura daw yun. Yung tarantado, mura daw yun. Alam mo, nakakahiya kapag ka sinabi mo yun ay pagmumura eh. Hindi naman pagmumura yun. Actually, noong araw, ewan ko kung natatandaan niyo yung pangalang hindi naman iglesia pero ibang religion yun. Ano bang religion yun? Si Brother Eli Soriano, natatandaan niyo ba yun? Yung ano, yung ang dating daan ba tawag doon o Yeah. Kasi parang ganun? noong araw, natatandaan ko yan, nagkakaroon ng pagdidiba-dibati yung mga iglesia, pero umalis na ako sa Pilipinas noon eh. Siguro mga ano yan, mga mid-90s, kainitan yan o 2000, kainitan yung kanilang bali-taktakan eh. Yung iglesia ni chairman, yung pinanggalingan natin iglesia, at saka yung kay Mr. Soriano. Ngayon, ayan, napag-usapan yan, yung salitang yan, yung gago, ini-spell ng iglesia. Yan, alam niyo, gusto niyo ba mapanood yan? Sige, panoorin nga natin Sige. yan. Tingnan natin. Excuse me. Maganda panoorin yan eh. Ako naman na mag-share. Teka, hanapin ko muna. Kasi mabuti na rin yung tinitignan natin eh. Dali ha. Maganda yung makita natin. Habang yung, hinahanap niyo yan, ano, yung si Jeremy. Mm-mm. Simula nun, iniwasan ko na. Ayokong makita ang kanyang anino. Kasi papanalangin niya raw ako eh. Sabi ko, kami lang ang maliligtas tapos ipapanalangin mo ko. Parang baligtad. Ano? Sabi ko, Jeremy, hindi na kita magiging kaibigan. Sa isip ko lang yan. Napakabait na tao pala si Jeremy. Ano? Sana nga makita ko uli yun, sabihin ko. Ay, sana mapanood niya to. Pag na-Istanbul nito, makikita niya yung mukha Oo. mo. Pero niya pag nakita ko ulit si Jeremy. Is he talking about me? Pag bumalik ako ng Calgary, Alberta, Canada, hahanapin ko si Jeremy at sabihin ko, Jeremy, pwede ba ipanalangin mo ako ngayon? Maganda. Hindi kasi sa iglesia, after 20 years, sasabihin ko, after 20 years, na-realize ko, tama pala yung sinabi mo. By the way, no, Calgary, Alberta, Canada, merong akong naging destinado ron. Nakakahawig yung nga ka, Jeriel eh. Kasi ako yun eh. Pero iba itsura niya nun eh. Anyway. So, nakita niyo na ba yung hinahanap yung video? Mamaya, teka muna, meron sinasabi si Ka Erning eh. Kapatid na Erning, ano yung sinasabi nyo? Kasi, kaya ganun ang damdamin ng kapatid na Henry. Nung sabihin nung si Jeremy na ipanalangin kita. Pride kasi yung umiiral sa atin eh. At saka na-brainwash kasi tayo sa paniniwala na tayo lang ang tama, tayo lang ang tama, tayo lang maliligtas. Yun ang ibinaon sa isip natin eh. Napaka-konkreto noong araw na yun sa utak natin. Kaya kapag tayo nakakarinig na ipanalangin kita, ang pride agad ang papasok, yung ego natin. Kami ang maliligtas, ba't ikaw ang mananalangin para sa akin? Ako ang pananalangin, ako dapat manalangin para sa iyo. Yeah. Yung ang sinabi sa amin noong nakaraan eh. Wag kayong siguro alam nyo kung saan ko nanggagaling, Ka Jeriel, kayo, pinatay na ng Diyos yung ilawan nyo. Yung sabi, pinatay na raw ng Diyos yung ilawan ko. Kasi sabi ko sa kanya, papaliwanag ko bakit hindi kami babalik diyan sa iglesia nyo. Ayan. Sa makatwid, yan ang talagang damdamin. Ganyan tayo na poison nung doktrina na yon. Ngayon, paniniwala natin, meron pa nga ako nabasa sa internet, pinakamagaling na debatista. Ayan, ha? Sa buong mundo. Magaling daw na yung mga ministro. Meron silang isa doon yung matandang nag-asawa ng baby, ng batang-bata. Yan. Hindi natin babanggitin yung matandang yon na nag-asawa ng bata. Yun ang pinakamagaling na debatista. Yung pong mahusay sa lengguaheng Griego at Hebreo at Kastila. Ayun, magaling. Magaling naman talaga siya ron. Magaling siya. Kaya lang, ang problema, doon sa Hebreo tsaka sa hindi niya naman kasi kayang basahin at isulat. yung pinabasa sa kanya nung kadebate niya, nababasa mo ba yung hindi niya kayang basahin na salita? Kasi hindi naman siya marunong magbasa na. Alam mo, madaling mag-aral ng pagsasalita, no? Madaling pag-aralan yung salita eh. Pero pagka yung babasahin mo na, isusulat mo na, yun medyo mahirap yun, no?
Lalo na Alam yung niyo, ang tawag pala sa tao na marunong or sinasabing fluent magsalita ng mahigit sa 2 o 3 lingwahe, mm, polyglot, P-O-L-Y-G-L-O-T. May napanood ako sa YouTube, Pilipino, mhm. siyam na major na lingwahe. Alam niya. Portuguese, Spanish, Russian. Ang galing Kaya, niya. At kaya sabi, niyang tinanong isulat. siya, Kaya niyang basahin. oo, hindi ko alam yun sa pagbabasa, pero sabi niya, 2 years or 3 years ago lang siya nag-umpisa mag-aral nung Aha. yung 9 na lingwahe na yun. Anyway, mapapanood niyo yun sa YouTube. Magandang katangian yan. Pero ito nga, panood natin. Kasi sabi Panood nila natin. magaling daw. Yung mga Hmm. ministro nila, napakagaling daw sa sa, Debate. sa debate. Tingnan natin tingnan nyo, panoorin nyo kung sino sa palagay nyo ang nakapuntos dito sa debating ito. Ito yung back and forth lang naman eh. Ang nagprograma to ni Mr. ni Mr. na mayapa na yun, si Mr. Eli Soriano. So ito papaano ko sa inyo. Tingnan natin. Ayan, nakikita nyo po ba ito? Yeah. Nakikita nyo, no? Oops, nawala. Teka. Ayan. Habang naghihintay tayo, medyo live kasi tayo para makita nyo mabuti ito eh. Yeah. Ngayon, mabalik tayo dun sa yung sa kay Jeremy, no? Sabi ko doon sa ministro namin, destinado ng ministro, ayan na pala, mamaya ako natutuloy. Yeah, sige, ito, panoorin natin to. Tingnan natin kung mapapakinggan nyo. Ay, nako, mabagal. Sige, magsalita ka pa kapatid na Henry. At Anyway, sabi ko, video na to. nung sinabihan ako ni Jeremy, ipagpe-pray kita, tapos yun, natapos na yung araw na yun. Tapos sabi ko doon sa destinado namin, meron ako iniimbitahan, tas ganito, kinuwento ko, no? Sabi ng destinado namin, hayaan mo yun. Mapupunta lang yun sa dagat-dagatang apoy. Ito na. Teka, walang sound eh. Ayun, lalagyan natin ng sound. Share sound. Ayan. Di mo ba alam ang kahulugan ng gago? Ayan. Handa ka na sa Pilipinas, di mo pa alam ang kahulugan ng gago. Ulitin natin, ha? Yung Amerika sabi gago. Di ka nagmumura. Ha? Nagmumura ba pag gago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Hindi mo tumanda ka na sa Pilipinas. Wala sound. Pakipadala nyo nga sa akin yung link niyan, tapos ako magpe-play. Medyo mabagal ang ano sa inyo eh. Brother Jay, parang walang sound kasi nakamute kayo eh. Kailangan ulitin nyo. Ay gamot sa tamang pangan. Balik. Ang sagot kapag hindi alam. Wala bang sound? Yun, Kanina, kanina inumpisa nyo, walang sound eh. Kasi nakamute kayo eh. Nasa abakada pa yan. Pero anyway, okay na rin yan. Ay, gago. Hindi, siguro itaas niyo yung ano nyo. Kasi malakas dito sa akin eh. Taas niyo yung inyong Volume. monitor output nyo. Okay. So i-play nyo uli yung part na abakada. Pero huwag kayong mag-mute. Yeah. Gintong tunay, bagay na dapat pagsikapan. Karunungan ay kailangan lang. Tunong ay gamot sa tamang pangan. Ewan ang sagot kapag hindi alam.
Gaga't gago ay iyong mga hangal. Nasa abakada pa yan. Gagot gaga ay yung mga hangal. Mura ba yun? Basahin natin sa diksionaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang kayo sa pagsusuri. Ano? You do not know normalcy. No? Ito ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago? Ayon sa UP Diksionaryong Pilipino, kapatid na Daniel. Gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kita mo, gago ka nga. Bakit mo sasabihin malakas akong magmura? Ray Liwagon. Mura. Pag sinabi kong gago o gaga, ang ibig sabihin nun, hindi nakakaunawa, walang talino, hindi nag-iisip. Ang tawag nga ni Pablo sa kanila, loko eh. Buti nga ako, gago lang eh. Mas magrabe yung loko. Basa sa isang talata, 1:22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, Ray, huwag kang maging lokong nagmamarunong, no? Ba't daw ang lakas kong magmura? Para kang iglesia ni Manalo. Siguro iglesia ni Manalo ito, no? Ang iglesia ni Manalo, masama raw yung gago, nagmumura raw. Kaya kunyari, hindi nila sinasabi yung gago. Ini-spelling pa ka, G-A-G-O. Kaya ka-plastic ka ng mga manalista. Mga ministro ni Manalo, mga plastic. Pakinggan nyo, ha? Kaya puntahan natin yung pangangatwirang punong-punong palamura. Kapatid na Paula, sabi niya, hindi niya Teka muna. Kanina in-spelling mo. Kapatid na Henry, nag-spell ka ng G-A-G-O. Magagalit sa akin si Brother Eli niyan. Nakaw, kung buhay yun, mapapagalitan ka. Sige, tuloy natin. Hindi ako nagmumura. Kung gumagamit man ako ng salitang GAGO, Medyo nagmura. Opo. Ang time. At kami nga ho, ang pinatutungkulan niya yung termino. Kanyang ginamit. Yung T-A-N-G-A ba yun? T-A-N-G-A. Hindi niya masabi kasi nagmumura raw G-A-G-O. Ayaw nilang gamitin dahil ako raw palamura. Hindi raw sila gumagaya sa gano'n na nagsasalita ng mura. Para sa kanila, gago, yun daw gago, mura daw yun. No? Para sa inyo, para pasamain nyo ako. Tapos yung tanga rin, T-A-N-G-A ba yun? Ayaw pa sabihin eh. Ini-spelling pa. Kala mo kayo babanal dito mga mokong na ito. Ang totoo, yung puno nyo nagmumura. Pagka mura yan, mas matinding magmura si Manalo. Pakinggan nyo si Manalo. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagas. Ito pala ang mga tinutustusang ito, siya pa ang naninira sa iglesia. Napakagago kang pangangasiwa. Siya nga, superlative degree pa napakagago. Ray Liwagon. Nagmumura yung puno mo, mas grabe pa, superlative degree pa napakagago. Pag sinabi mong ang gago, mura, yung puno mo ang unang-unang nagmumura. Yung tanga, pag sinabi nyo na mura, tanga ka nga talaga. Pag sinabi mong mura yung tanga, pakinggan mo si Pablo. Sa Galacia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Kita mo, yung tanga ba mura? Tangang-tanga ba kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, nasa Biblia, meron talagang tanga. Engot. Tanga talaga, ano ba ang kahulugan ng tanga? Balik sa diksionaryong Pilipino. Ang humatol sa atin yung diksyonaryo, hindi kayo. Mga plastic. Basa. Tanga.
Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Kita mo, yung kakayahang humatol at magpasya, ngayon, pagkakulang ka, ang isang kahulugan nun, bobo. Mura ba yun? Hindi mura yun. Kalagayan ng tao yun. It's an adjective. Na pag sinabi, napakatanga mo naman. O kaya, pag sinabing tanga, it's a noun. No? May ginagamit na noun. Pero pagka sinabi, itong si Jose, napakatanga nito, it's an adjective modifying the person of Jose. Huwag niyo sabihin mura yan. Ang ginagamit ko, lalo na sa ere, pinag-aralan ko muna. Para sabihin niyo, nagmumura ako. Ikaw, isang iglesia ni Manalo, si Ray Liwagon, buti naman nakikinig ka sa akin. Salamat sa Diyos. Patawarin ka nawa. Lakas ko raw magmura. Hindi mura yun. Sinasabi ko lang yung hindi tinuro sa'yo ng pastor mo na nagpapakunwari na sila hindi nagsasalita ng gago at ng tanga. Pero nung magalit, pakinggan nyo kung paano magalit itong mga ministro ni Manalo. Pero ang ibig mo ba sabihin niya, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang mayroong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi na host, sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Tamo? Di nagmumura rin. Ayan. Ay, nako. Nakakahiya, no? Napahiya. Nakakahiya naman yan, di ba? Alam nyo, no? Aminin ko sa inyo, noon, galit ako dyan sa tao na yan, kay Pastor Soriano. Galit ako dyan. Kasi nga, yun ang, lagi tayong siyempre sa side tayo ng ng mga debatista natin. Pero nung napanood ko na siya ngayon, lately, sabi ko, may sense yung hindi ko pinaniniwalaan yung kanyang yung lahat ng pananampalataya niya. Pero, pala siyang tao, may sense, matalino siya. No? At actually kung pinanood niyo yung argumento na yun, medyo napahiya yung yung mga ministro ni chairman. Hindi napahiya ka doon. Kung baga sa ay talagang sagad sa buto ang pagkakapahiya ng mga grupo ng mga ministro ng iglesia ni chairman. Medyo masakit yan kasi mga kilala natin yung mga ministro na yun eh. Kasi nga dinadaan sa damdamin. Pagalit. Dinadaan sa damdamin yung pakikipagtunggali o pakikipagtalastasan. Kasi yung pakikipagdebate, hindi naman dapat na ituring mong kaaway yung katunggali mo, yung kaargumento mo eh. Kasi nagpapalitan lang naman kayo ng pananampalataya eh. Hindi kayo nagsisiraan. Pero napansin niyo po, no, Brother Gerald at Brother Erning, itong mga ministro ni chairman, parang ang arrogante, no? Word ko lang yan, observation ko lang yan, na para bang sila lang nakakaalam ng tama, ng lahat ng salita ng Biblia. Pero alam nyo, napahiya sila dyan, yung na yan, yung video na yan. Pero, mas napahiya sila nitong nakaraan, January 13. Ayan, mas napahiya sila dyan. Alam nyo kung bakit? Napansin ko, no, yung mga, kasi, hindi naman tayo, okay, i-clear lang natin sa ating mga audience, na hindi tayo pro Marcos, hindi tayo anti-Duterte, hindi tayo pro-Duterte, whatsoever. Dahil ang allegiance natin hindi naman sa bansang Pilipinas, Pero naobserbahan lang natin nung January 13 yung kanilang tinatawag na peace rally at yung aftermath ng rally na yan. Una, ang daming nagalit sa social media. Of course, walang pakialam din yung mga miyembro ng INC ni chairman dahil sa kanila pagsubok yun. Habang sinusubok, tumitibay sila lalo, etc. etc. Pero sa sitwasyon na yon, parang napahiya sila. No? Napahiya sila ng todo ron. Sinasabi nila na sila'y para sa kapayapaan daw. Hindi raw sila partisan. No? Pero lumitaw dun nung pag pinanood natin, parang, hindi ba partisan to? Hindi ba parang pinapakita nila, parang huwag niyong i-impeach si VP. Ito, pakinggan natin tong kanilang
spokesperson, ano raw ang nagbunsod sa kanila para isagawa yung tinatawag nila na rally for peace. Ito Rally for peace, ha? Oo, i-share lang natin ito. Mabilis lang to. Ito, YouTube, pero ano to, channel nila to eh. So, ihiramin lang natin, ano? Sana. Kaya napakaganda na magsuri tayo. Alam nyo, walang masama na mag-share tayo. Di ba? Yan. Mali yung na-share ko. Teka, yung ulit-ulit, ano? Hahanapin natin yung ito ano ang ginagawa natin, hindi sino sa atin ang tama. Lagi naming sinasabi yan, no? Hindi po kung sino sa atin, iglesia ba ni chairman ang tama, kami ba tama, katoliko ba? Ano ba talaga tama ayon sa nakasulat? Di ba? Pakinggan natin to, no? Ito ang dahilan daw bakit sila nagsagawa ng Rally for Peace. Ito. Magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Ayan, so... Yung pala, yung narinig ko dyan, kapatid na Henry. Maliwanag yung pagkakarinig ko eh. Naikasaan niya itong rally dahil dun sa opinion ng ating Pangulo. So hindi pala dahil sa batas, ano? Hindi pala dahil sa nagkakagulo, no? Kundi merong isang tao o yung presidente nagbigay ng opinion. Alam mo, brother, naalala ko tuloy, yung mga iglesia, naging tagapamahalang pangkalahatan si Santiago dahil sa opinion eh. Di ba? Pag-aralan niyo yan. Ha? Yung meron kasi sinabi, mga kapatid, pakinggan niyo ako. Di ba? Yun ang pagkakasabi, kapatid na Erning. Yeah, nasa Diba? gawa. Ang hatol ko ganito. My judgment is this. Actually, he was just giving his opinion. Pasahin niyo doon sa Amplified. My opinion is this. So, the Apostle James was giving his opinion. Mahilig pala ito palang iglesia ni chairman, yung pinanggalingan natin, ano, mahilig palang mga pital sa opinion. So, kung ang pinagbatayan nila, opinion ng presidente, ano kaya yung aral nila? Baka puro opinion din. Ito pa. Ito pa, no? So, yun nga ang sabi, kaya sila nagsagawa nung so-called Rally for Peace, parang araw magkasundo ang nag-aaway. At yun nga, parang nag-take sila ng cue dun sa presidente na sabi, walang makikinabang dyan sa gagawin na impeachment process, which pinag-aaralan na natin ng mga nakaraang linggo. Ang impeachment process ay nasa konstitusyon. Hindi ibig sabihin nung na-impeach ka o yung opisyal ay tanggal na siya. Kailangan ng 1/3 vote ng lower house, yung mga tinatawag natin na mga Congress people, para isulong yung tinatawag na yung next process, itataas yung sa Senate, yung itatrial na yung impeached. No? So iba yung impeached dun sa convicted. So itataas ngayon yung sa Senate, mataas ang bar sa Senate. 2/3 ang dapat mag-convict para pwedeng maalis sa tungkulin o ma-censure, tawag natin, mabawasan siya ng mga powers. Yun po ang nasa konstitusyon. Ngayon, Teka. Napuna mo ba yung salita nung spokesperson na yun, ano? Na sabi niya, wala nga daw, hindi daw makikinabangan ng mga Pilipino. Wag na muna natin i-focus dyan. Mag-focus na muna kayo doon sa trabaho nyo. Yun ang parang sinasabi niya eh. Ano ba trabaho ng Congress? Isa sa trabaho nila yan eh. Di ba? So nakapokus sila doon sa ginagawa nilang trabaho, pero inaalis ng iglesia ni chairman yung focus ng trabaho. Yan ang nakikita ng buong mundo ngayon, nakikita ng maraming Pilipino.
Yeah. Ang tanong natin, tuloy sa isip natin, alam kaya ni chairman yung nilalaman ng konstitusyon tungkol sa impeachment process? I don't know. Kasi parang nagsagawa agad sila ng ganung rally na parang mabuhay pala yung kanilang justification. Nung last week hindi na natin pinakita sa video yung kasi yung peace rally parang naging pamamahayag merong isang mamaya palalabas natin kasi ganito yon mga brothers nung nakaraang linggo hindi na natin pinakita tong video dahil sabi natin baka hindi magustuhan ng mga viewers kasi ako personally parang nahirapan akong pakinggan yung tao na to dahil yung inflection ang hirap habulin I don't know why ito ang pinagsasalita. Ang dami naman pwedeng magsalita ng magagaling pero bakit ito kaya hindi natin pinalabas last week kasi parang sinesave na natin yung mga makikinig sa akin personally yung agony ng pakikinig. Ewan ko ito panoorin natin Panoorin natin, kayo mismo ang magsabi kung maaaliw kayong pakinggan tong tao na to. Ngayon, ginawa niyang justification, ito ang mas medyo, masasabi nating mas kahiya-hiya. Okay? Ito teka. Pe-play natin, i-share muna natin. I-share muna natin. Ito, asa na ba yun? Nawala. Ito. Ito, ayan. Nakikita niyo ba yung video? I-play na natin. Sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa, paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan, kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa.
Hindi ang pera. Hindi ang kapakanang pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa, udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa. Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yang ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi,
Ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila. Pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng Ayan, so tigil muna tayo doon dahil actually ang haba nga, medyo hiningal ako, no? Ngayon, observation ko lang, napansin nyo, panay ubo niya. Kasi sigaw siya ng sigaw eh. Alam nyo, hindi niya ginagamit yung diaphragm, diba? Tapos kailangan isigaw niya talaga. Kaya yun, inuubo siya. Ngayon, ewan ko kung nakakatuwang. Ako lang siguro ang medyo parang, parang ayokong pakinggan yung ganyang style ng pagsasalita. Nakita niyo na ba magsalita si Presidente Bongbong Marcos? Ang ganda ng niya, yung kanyang malumanay, pero makikinig ka. No? Pero sigaw na sigaw. Inubutuloy. Alam niyo, napaalala ko, kung hindi ako nagkakamali, no? I mean, kayo mas kilala niyo siya, no? Dahil nakasama niyo siya. Pero ang pagkakaalam ko, siya yung dating tagabasa yung dating leader ng INC. Di ba? Siya yung tagabasa. Tapos, nung namatay ang mahal nating kapatid, parang biglang na medyo na, magandang termino, na alis do sa kanyang pwesto, no? Napunta pa nga sa probinsya, nawala siya ng ilang panahon eh. Yeah. Tapos, bigla siyang nag-surface uli dun sa rally, I don't know, 2015. Yun daw, separation of sa rally, state, siguro, natatandaan siya ni Attorney Delim. Yan. Yung hostess siya. Oo, yan yung nagsisisigaw ng hostess siya eh. Actually, parang naging successful nga sila noon dahil mga ilang taon nang lumipas, nasipa si De Lima at nakulong pa nga. Ilang taon din nakulong si Secretary De Lima, no? So parang titingnan mo, magaling pala yung nagsisigaw doon ng hostess siya eh. Kaya siguro, nakita ni Chairman, teka, kakalimutan ko na nga yung history namin ito at ibabalik ko siyang gagawin kong aking tagabasa uli dahil ang galing niya eh. Ewan ko, si chairman lang kaya ang nagagalingan sa kanya. I mean, ang dami-daming pwedeng kunin sa kalipunan ng mga ministro, no? Ewan ko. Ako lang, opinion ko lang, suggestion ko lang kay chairman. Chairman, nakakarindi ang boses at yung sigaw nitong tao na to. I mean, pag napakinggan niyo pag nagtuturo ang ating mga mahal na kapatid, si Brother Jerry at si Brother Erning, ayan, merong emphasis pero hindi yung parang sumisigaw ng yung, ayan, katulad no? Ubo siya ng ubo. Kasi, bakit ba kailangan ganun? Gen Z na tayo 2025. Yung style niya, 1980s pa yun eh. Kapatid, alam mo, yung mga sinasabi niya na magmahalan. Yun. Sige, doon tayo. Pero alam mo, yung sinasabi magmahalan, magkaisa tayo. Tama lahat yung sinasabi mo eh. Ngayon, ang problema dyan, sino ba audience mo? Yan ang una kong puna dyan. Okay, sino audience mo? Audience mo ba yung mga kapatid at ang buong sambayan ng Pilipino? Ngayon, kung ang audience mo, ang mga kapatid at buong, kaya ang sabi nga nung rally nila, nakalagay doon sa rally, National Rally for Peace. Di ba? Sa makatwid, pagka peace, ang gusto mo peace, huwag ka magsisigaw. Low tone, di ba? Kasi kukumbinsihin mo sila na magkaroon tayo ng kapayapaan. Tignan mo Brother Henry! Magkasando na tayo! May binanggit pa siya, no? Parang, yun daw hindi, parang implied, implied, na yun daw, parang nagpo-push nung impeachment, hindi raw sa Diyos. Tama ba yung aking analysis doon? Yun ang parang pinaparating ng turo na, but ano sa tingin nyo, Brother Erning? Kasi parang pinapakita niya na sinabi niya na pag nagkakawatak-watak,
yun ay hindi gusto ng Panginoong Diyos, no? At yun daw, lumilitaw na yung itong constitutional process na impeachment, parang lumilitaw sa diablo daw to. Ganun ba yung I mean, siguro yung nakakarinig niya parang, sinasabi mo ba na yung pagpupush namin ng impeachment sa diablo? Tanggalin na lang yan sa Constitution. Sabi nga ni sino ba yung senator na parang 200 years old na, napakatalino nun si Enrile. Juan Ponce Enrile. Sabi niya, yan ay constitutional process, brother. So sabi niya, kung ayaw nyo niyan, i-amyenda niyo yung konstitusyon. Agree ako doon. Nasa constitution yan. Ano nga bang article yun? Binasa natin last time yun Yeah, I think that's Article 4 yata. Anyway, nandun yun, yung impeachment process. Yun ay control mechanism ng konstitusyon para maiwasan yung pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno. Maganda yun. Kasi kung wala yung impeachment process, kahit ano na gagawin ng mga opisyal, ano pa? Teka, pero agree ba kayo dun sa pinagsasabi niya yung ginamit niya mga referensya sa Biblia? Una, hindi dapat na Biblia ang binasa doon. Okay? Kasi ang kausap mo hindi naman yung mga miyembro mo Hindi naman yung mga kapatid mo lang. Kinakausap mo ang buong sambayanan ng Pilipino na magkaisa. Para sa akin, pag ginamit mo Biblia, 100% di mo nakaisa yung Muslim. Kapabayan nating Muslim. But hindi naman naniniwala yan sa binabasa mong Biblia. Meron silang Quran, di ba? O yung iba pang mga reliyon, yung hindi naniniwala sa Diyos. Mga Pilipino rin. Magkaisa tayo, mga Pilipino. Pinagkakaisa mo sa pamamagitan ng Biblia. Diyan ka mali. Di ba? Sapagkat yung rallying ginagawa ninyo, yan ay tinatawag nating pamsambayan ng Pilipino, hindi pang relihiyon. Ngayon, kung religious rally yan, na namamahayag kayo ng pananampalataya nyo, gamitin mo Biblia. Pero yan hindi. Hindi naman religious rally yan Sabi nyo nga rally for peace. Ayan yun. Kaya, hindi ako sang-ayon doon sa ginawa. Ngayon, kung ako yun, Chairman, kung ako, hindi naman ako ikaw hindi naman ikaw ako no? Pero sa aking opinion, ayan, mahilig din naman sila sa opinion. Tingin nyo ba tumatanggap ng positive criticism si Chairman? Papakinggan niya kaya to Sana ay tumanggap ng positibong kritisismo para hindi na maulit, di ba? Na mailalagay ninyo alam nyo kasi, kaya kami ay pumupuna sa inyo dahil ang mga mahal namin sa buhay, miyembro nyo pa. Okay? Mahal namin sila, bagamat sinasabi nyo sa kanilang itakwil kami, pero ang karamihan naman sa kanila, hindi kami tinakwil At isa pa, hindi namin maitatakwil yung mga mahal namin sa buhay. Ikaw siguro, Chairman, kaya mong gawin yon, di ba? Pero kami, hindi namin magagawa yun. Kaya nga sabi ko, yung mga kapatid ko, na parang itinakwil ako. Kung nangangailangan ng tulong yon, isa lang ang dapat na gawin nun Kasi meron nagpaparating sa akin na tawagan ko raw at kailangan din daw na gusto raw ako makausap. Ito lang yan. Kung ito'y nakikinig, kung nakikinig yung mga kapatid ko sa programa nating ito, kayo, sasagutin ko naman kayo. Hindi ako nagdamdam nung hindi nyo na ako kinakausap. Hindi. Kasi ako'y naniniwala na ginagawa nyo yung bunga ng pagkakilala nyo sa pananampalataya nyo. Okay? Pagsunod kay Chairman. Sa pagsunod. May tagubilin kasi si Chairman Pagpapasakop dyan sa tagapamalang pangkalahatan ninyo. Ngayon, ang isa pa, puna ko doon sa nagsasalita. Kilala naman natin yan Ang puna ko sa iyo, Brad, hindi lang yung pasigaw-sigaw, hindi yon yung sinasabi mo. Gusto kong malaman mo yung magmahalan yung sinasabi mo. Ang tanong ko sa iyo, mahal mo pa ba, Brad? Ikaw ang tatanungin ko. Kasi nagtuturo ka magmahalan di ba?
Mahal mo pa ba si kapatid na Tenny? Yan ang gusto ko itanong sa'yo. Alam nyo, nadinig ko mismo live kay Sister Tenny. Ayaw na nilang tawagin Sister Tenny, ano? Yung iba tawag Aling Tenny. Oo. Yeah. Anyway, nadinig ko na parang tinuring niyang anak yung nagsisisigaw kanina. Yeah. Tinuring niyang anak. Ang araw yan eh. Yeah. At ang, di ba ang pagkakaintindi ko, ito yung parang aking parang synopsis ng mga pangyayari. Kaya nagalit si chairman sa kanyang ina at mga kapatid nung nagpalabas ng YouTube. Si Sister Tenny, no? Na ang panawagan ni Sister, kasi nabalitaan niya, meron daw mga inabdak o dinakip na mga ministro. Kasama doon yung sumisigaw kanina na tinuturing niyang anak. Yung sasabihin ko, kapatid na Henry, dahil sa tayo, magkakasama tayo, no? Kasama natin yan, tawag nga natin si Mami, no? Yun ang dahilan bakit siya nag-YouTube. Para malaman mo lang, brother, ha? Kasi nakarating sa kanya na isa ka sa mga dinukot na ministro. Ewan ko kung ano yung mga kwentong kutsero na yun. Kwentong kutsero ba yan? Totoo ba yan? Hindi ko alam yan. Pero yung kapatid ko, kasama din daw doon. Kaya tinawagan ko nung pagkakataon na yun. No, nakadistino po ako dyan sa Florida. Diyan, doon sa Jacksonville, Florida. Nakadistino ako doon. Tinawagan ko, sagot ng kapatid ko, nandito ako sa Pampanga, kumakain kami dito, ganon. Tapos maya-maya, nandun na sila sa telebisyon, ewan ko kung Net 25 ba yun, ini-interview na sila. Kasama yung, ano ba pangalan nun yun, nasa Canada, na si Minorca. Magkakasama na sila doon, ini-interview sila na hindi daw totoo yung kidnapan. So good, kung di man totoo. Pero para makarating kay diyan sa nagsalita, no? Brad, kasi ayoko banggitin mo yung pangalan mo no? Sa totoo lang, kaya nag-YouTube si Mami. O yan, tawag natin sa kanya Mami. Si kapatid na Tenny o si kapatid na Cristina Manalo. Dahil sa'yo. Isa ka sa number 1 dahilan sapagkat titinuring kanyang anak. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, naghihiyaw ka dyan, magmahalan. Mahal mo pa ba ang kapatid na Tenny? Hanapin mo, sabihin mo doon sa chairman, sa iyong kinikilalang pamamahala, hanapin na natin ang nanay mo. Yan ang Time na para magpatawaran. Yung parang sinabi niya sa pagtuturo niya, magmahalan, magpatawaran. Ayan. Tama. Ayan, opportunity. Sabi nga ng mga nag-iimbita sa atin na magbalik loob, habang hindi pa huli ang lahat, Ayan. habang meron pa tayong buhay at lakas. Ayun, ito no, masasabi natin kay Chairman. Ito, direkta na to kay Chairman. Kasi si Brother Erning may sasabihin ni kay Chairman. Ako sasabihin ko rin yung nasa saloobin ko. Chairman, ang iyong ina ay matanda na. At parang ang balita ko ay may sakit. Hindi natin 100% confirm pero yun ang information. So, siguro time na, Chairman. Kalimutan mo na yung pag-YouTube nila 10 years ago. Una, nakita mo naman na parang 99% ng mga miyembro ay nanatiling tapat sa iyo or at least nanatili dyan. Pwede namang magpatawaran, sabi nga nung naghihiyaw kanina. Tutuloy nga pala natin yung video. Tapos, Brother Erning, anong masasabi niyo dun sa napakinggan nyo kanina? Naging religious rally na yun Hindi na, sa kayong batayan nila, opinion ng Pangulo. Bakit hindi yung konstitusyon ang dapat pagbatayan? Yun. Yan ay sa gobyerno yun Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa relihiyon, Biblia ang gagamitin natin. Pero ang pagtungkol po sa problema, halimbawa, ang isang tulad ng Vice Presidente, meron pong charge sa kanya, dapat harapin niya yung kung ano yung itinadhana noong konstitusyon. Yun ang dapat na binasa nitong taga-sigaw na ito Itong si kaibigang nakasama ko sa templo yan, ang subukin ako ng kabunag doon sa templo. Nahuli pa yan
Yun ang dapat niyang gawin, mga kapatid. Pagdating sa religious rally, Biblia. Pero pagdating sa kaso na tungkol sa mga nasa gobyerno, konstitusyon. Yeah. Yan ang ating pinaka-Biblia, konstitusyon. Ano ba nakasulat doon? Bira ka ng bira tungkol sa pag-ibig, pagmamahalan. Ikaw mismo, hindi nakakitaan ng pagmamahal, katulad ng aming panawagan sa inyo, panawagan ng Kajeriel, na hanapin nyo ang Kateni. Edad ng Kateni, mahina ng Kateni, payat na siya, may sakit pa. Sa tingin ko, mag-88 na yata ang Kateni. Ngayon, sa isang anak naman, kapatid na chairman, tinuturing pa rin kita kapatid sa sintidong pareho tayong nilikha ng Diyos . Yeah. Magkaiba man tayo ng paninindigan, pero ang panawagan ko kapatid, magkakilala tayo. At tayo parehong kaya nga dati ginagamit ko rin yung ating ginagamit, kapatid na Jeriel. Dati mayroon tayong mga sombrero. Inalis na natin sapagkat gusto nating maging totoo. Ito na yung mukha natin. Di ba? Pero karapatan nilang gamitin yun. Panahon na para hanapin ang magulang. Hindi ba natin naalala yung 9 na buwan kang dinadala sa tiyan ng nanay mo? Nang ika'y ipanganak na ko, halos mamatay-matay yung nanay mo. Tapos nung bata ka, tinutulungan ka maglakad. Ngayon, ang nanay mo nangangailangan ng kamay na siyang ikang aagapay. O kaya ay tulong man lang para sa gamot, maintenance. Hindi mo man lang naisip yung kapatid, brother, chairman? Wala ka na bang puso sa nanay mo? Wala ka na bang pag-ibig sa kapatid mo? Pagkatapos, alam mo na ikaw din ang siyang may pasya. Binabasa ni nitong nag-texto kanina, doon nagsalita sa rally, binabasa niya yung outline. Kasi hindi naman sila pwede, Brad, na magsalita ng sila lang sa ganang kanila na walang outline. May approval ni chairman yan, yung mga May basbas yan. May basbas yan, kapatid na lalo, national rally yan . National, parang religious rally na yan. Bibliang binabasa. So, idadaan muna yan kay chairman. Pag sinabi ni chairman, okay, aprobado to, i-texto mo yan. Kaya panay tingin niya, panay texto, sigaw ng sigaw, ubo ng ubo. Ako parang, nung last week, sabi ko, parang hindi to handiwork ni chairman kasi parang sala sabi nga ng mga taga Laguna, sala yung mga ginamit na referensya . Kaya ang naisip ko, opinion ko lang naman to, dahil sa success nung nagsalita doon sa tagumpay niya doon sa yung siya nagsalita doon sa Hustisya rally. Nung rally for peace, siguro sinabi ni chairman, assumption lang naman to. Sabi, ikaw na bahala diyan. Maghanap ka ng mga talatang maayos. Siguro pinakita pa rin niya kay chairman. Ito po yung aking mga nabalangkas na mga ituturo. Siguro si chairman sobrang busy. Okay na yun. Kaso, nag-backfire, no? Ang daming nagalit, ano? Ewan ko, parang hindi dumaan sa masusing, yung tinatawag nating due diligence, ano po? Di ba ang due diligence, i-review mo, teka, okay ba to? Wala bang matamaan dito? Yeah. Patuloy natin pala yung yung kanyang ano bang tawag natin dyan? Speech o texto? Ano bang pwede natin dyan? Ito i-share natin uli. Kasi maganda tong huling part kung saan sinabi niya, para bang sinasabi niya rito, isa-summarize ko lang, na wag na nating i-pursue ang impeachment kasi dahil dito. Ayan, teka, share ko. Share natin yung huling bahagi. Yung huling bahagi ng kanyang speech. Teka, maganda kasi ito . Okay, nasa na ba ako? Dali lang po share natin ang speech ni brother. Okay, nasa na ba yun? Ayun, ito. Kita ko na. Okay. Ito na. Nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay, mambabatas, naging manlalabag sa batas.
At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po namin mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga eh. Away-away na. May pagkakataon bang malunasan? Ngayong unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon? Ngayong nagkabahabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, yan yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sinabing mambabatas, ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga eskriba at parisiyo. Tinanong si Kristo, ano pa ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalo niya, convicted eh. Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at parisiyo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga eskriba at parisiyo, tinatanong si Kristo hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa kanya. Maaring sa pamahalaan noon o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararami noon. Sa makatwid, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapat nang sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ayaw tumigil ng mga eskriba at parisiyo.
Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas eh. Sa kautusan ni Moises eh. Nahuli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya, ay umunat siya. At sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa Kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, Escriba at Pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa Kanya. Isipin po ninyo yun. Ayan, titigil na po natin dahil sa medyo na mawawala na tayo. Natutuyo nila lang muna natin. Ano? At medyo mahaba nga yung video, kaya lang kasi kaya natin piniplay yan. Gusto nating makuha talaga yung nilalaman ng kanilang objective. Ano? Dito, sa huli nating, nakamute kayo ka, Jeril. Dito, nakamute po kayo. Nakamute pala, sorry. Tayo, pinapakinggan natin yan para bigyan natin ng puna. Ang puna po namin hindi para manira, kundi para ipakita sa inyo ang ibang anggulo. Kasi yung anggulo na yan, anggulo yan ng mga miyembro. At actually, hindi naman lahat ng miyembro sa iglesia ni Chairman, ano, yan ang anggulo nila. So, isa yan sa mga anggulo. Papakita namin sa inyo yung ibang anggulo nung sinasabi nitong ministrong ito, no? Para magkaroon kayo ng idea. Kasi pinaliwanag na natin noong nakaraan yan, eh, no? Pero meron pang konti tayong ipaliliwanag. Sige, kapatid na Henry. Ayan. So, doon sa, yun, yung huling pinanood nating video, yung mga nakapanood nun at na mga hindi naman miyembro ng INC ni Chairman, nagtanong na, teka, parang mali yata yung analogy. Yeah. Mali dahil pinag-uusapan ay impeachment proceedings. Mm-hmm. Tapos biglang nilecturean mo kami na tungkol sa babaeng mapangalo niya. By the way, merong batas sa Pilipinas, yung batas adultery law ba yun? Na pag nahuling nangalo niya ang, palay ko ba sa babae lang to, no? Pwedeng makulong. So, existing na law yan. Pareho yan. Kaya parang off yung pagkakagamit nung yung scene na yon nung panahon ng ating Panginoon. At hindi bagay, ika nga. Kaya nga ako, opinion ko, nagtataka ako, paano nakalusot kay Chairman to? Kasi alam natin si Chairman, talagang sabi nga natin, kinakasihan ng Espiritu Santo. Makikita niya agad yan, sabi niya doon sa sigaw ng sigaw. Brother, parang salita ng mga Tagalog, sala yata yung mga pinili mong talata.
Ewan ko, parang either nakalusot sa masusing pagsusuri ni chairman or okay din sa kanya yon. Pero ang dami, ito kahit mga hindi maalam sa Biblia, napuna yun yung turo na yun na parang, teka, si VP Sara, obvious na obvious, okay, wag na yung mga malversation of funds and ano pa yung mga nawawalang pondo. Yung video na lumitaw na nagtungayaw siya, nagmura siya sa Pangulo. Baka sabihin ng mga hindi, AI generated yan, hindi siya yun. Di ba? Yung sinabi niya na meron na raw siyang kinausap. Ito, viral video to, no? Hindi to invento natin. Nasabi niya, meron na siyang kinausap na pag siya ay, ano matawag doon, pinatay, meron na siyang kinausap na papatay din sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, sa Speaker of the House. Yun ba hindi impeachable offense? I mean, kung isang ordinaryong tao ang nagsabi nun, sa palagay niyo ba, kasabihin ng mga opisyal ng gobyerno, ayos yan. Very good. Alam mo, ang ano dyan, ang problema, no? Una, mali ang ginamit mo para akitin ang mga Pilipino na magkaisa. Ikalawa, mali pa rin. Sabi mo, wag magkampi-kampi. Kumampi ka dun sa ini-impeach di ba? Parang ganun Dapat ang ginamit mo para akitin ng mga Pilipino sa pagkakaisa, merong batas Alam mo, magbabasa nga ako ng talata, baka hindi alam nitong taong ito yung talatang ito Palagi ko alam nila ito Pero maalam basa sila natin. sa Biblia, di ba? Sila lang ang nakakaalam ng Yun ang sabi nila, sila lang ang misteryo ng hiwaga. Tama ba yung pagkakasabi ko? Sige, kung sila lang ang marunong sa Biblia, okay. Sige, kung yan ang inyong paniniwala, go for it. Pero ito, baka naman medyo meron kayong nakaligtaang basahin. Ito, share ko nga ito. Yan. Nakita nyo kung ano yung sinishare ko? Yeah, tuloy, brother. Ayan. Sa amplified yan. Pero basahin ko muna dito sa isang salin. Yung Easy English Bible. Easy lang Okay. Yan. Romans 13. Everyone must obey the government officers. Brother, government officer ka ba? Yun ang unang tanong ko dyan sa naghihiyaw na yan. Di ba? Ito, pagdating doon sa mamamayang Pilipino na mga naniniwala sa Biblia, kung gusto mong gumamit ng Biblia, bago mo basahin sana yung konstitusyon, ito na lang sana binasa mo. Everyone, if you're a Christian, if you're a Christian, it doesn't matter if you're a Catholic, Protestant, Jehovah's Witness, born again, Mormon, you believe in the Bible, this is what the Bible teaches. Ano yun? Everyone must obey the government officers. Ngayon, basahin natin sa Amplified. Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, granted by His permission and sanction. And those which exist have been put in place by God. Yung gobyernong existido, nilagay ng Diyos, sabi dito. Therefore, whoever resists governmental authority resists the ordinance of God. Brad, medyo sala ka dyan. Ang sabi dyan, nire-resist mo kasi yung Ang nire-resist ng iglesia, yung konstitusyon, yung impeachment proceedings. Nire-resist nyo yun Pinatitigil nyo Di ba? Yan. Sabi dito, therefore, whoever resists governmental authority resists the ordinance of God. So, ang katumbas nung ginagawa nyo, yung Diyos natin, yung ordinansya niya, nire-resist nyo rin. And those who have resisted it will bring judgment, civil penalty on themselves. Alam ba ninyo na kapag nagkagulo ang Pilipino dahil sa ginawa ninyo, pwede kayong kasuhan?
Baka hindi alam yan noong mga ministro ng iglesia ni chairman. Okay? For civil authorities are not a source of fear for people of good behavior. Ayan. But for those who do evil. Do you want to be unafraid of authority? Do you do what is good and you will receive approval and commendation? For he is God's servant to you for good. So yan palang gobyerno, no? Servant din ng Diyos yan eh. Ikaw servant ka din ng Diyos sa pananampalataya mo, brother. Di ba? Kaya nga naghihiyaw ka dyan eh. Binabasa mo yung Biblia. Pero mali yung mga talatang binasa mo. Hindi aplikable yung mga talatang binasa mo para doon sa ikinakampanya mo na magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero ito, may re-recommenda ko itong talatang ito, yung 13. Pagkatapos tsaka na mo sabihin sa mga mamamayan, no? O mga kababayan, pasakop daw tayo sa gobyerno. Ang gobyerno po, noong 1987, inayos na po ang ating saligang batas. Hindi po ba? Oh. Speaking of, sabi nyo, magpasakop sa governing authorities, di ba? At ang nadinig nyo kanina yung kanilang official spokesperson. Gusto kong magsalita yung official spokesperson nila, malumanay. Ewan ko sa pagtuturo, ano, pero gusto ko yung kanyang demeanor, ano, hindi masakit sa tenga. Ngayon, ito, no, mag-share po ako. Sabi nung spokesperson, di ba, kanina sa umpisa, ang sabi niya, correct me if I'm wrong, sabi niya ay, sinunod lang naman nila yung parang naging opinion ng presidente na wala raw makikinabang kahit isang Pilipino sa gagawing impeachment process laban kay VP Sara. Ngayon ito, pakinggan natin to, no? Ito'y mga ilang araw makalipas yung peace rally. No, ito opinion din niya to. So tingnan natin kung pakikinggan to nung nagsagawa ng peace rally. Kasi opinion niya to. No? Ito naman, nasa na ba yun? Share. Ayun, hanapin natin. Ano? Ito, ayan. Share natin to. 2 minutes lang to, kaya hindi ito masyadong mahaba. Ayan. President Bongbong Marcos is not blocking the processing of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, according to Malacanang. In a press conference on Friday, January 24, Executive Secretary Lucas Bersamin refutes the claim of lawmakers from the Makabayan bloc at the House of Representatives that Marcos's alleged interference is causing the delay in the impeachment proceedings against Duterte. He's not blocking, he cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. According to Bersamin, the president is merely expressing his views on the impeachment move, but is not dictating the lower chamber to delay the processing of the complaints. Bersamin says the House has the prerogative to endorse the impeachment complaints against Duterte. You know that under the Constitution, the impeachment must emanate from the lower house. Okay? Now, if the president has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because he probably, the thinking of the president is that might be distracting us from our agenda and our move forward. No? In November 2024, Marcos said filing an impeachment complaint against Duterte would only distract the government from its real work, which is to improve the lives of all Filipinos. The president in January then maintained his stand on the issue of Duterte's impeachment, saying that it is not practical to push for the impeachment because of its poor timing, especially that the midterm elections is near. Duterte is facing 3 impeachment complaints before the House of Representatives for alleged violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder and malversation, bribery, graft and corruption, and other high crimes as grounds for impeachment. Yan. Ayun naman pala eh. Hindi naman pala siya tutol sa impeachment process eh. Opinion lang yung tao. Yan ang problema. Talentado kasi yung iglesia ni Chairman. Nag-advance ano. Oo, masyado kayo. Kaya nga nung sinasabi natin kanina, parang napahiya. Kasi nga ang daming nagalit eh. Ang galit nila naka-project or naka-direct kay Chairman dahil alam nila siya yung nasa likod na sa top ng organisasyon ano. Mm-hmm. Kaya ako medyo napahiya rin
bilang dating miyembro, medyo parang ang sala yata itong ano na to. Parang napahiya ako na, ano ba naman yung ginawa niyo? Hindi yata talagang sala, no? Kumbaga, pasensya na kayo, no? Kasi kami, pupuna kami sa inyo. Bagamat maaaring sabihin itong mga ministrong ito, ano ba karapatan mo? Who cares? Who cares what you say? Hindi kasi nangangampanya kayo sa mga Pilipino. Meron din naman kaming audience, di ba? Na yung audience namin, sinasabihan din natin, tsaka yung mga ibang mga vloggers, na kung pwede rin lang, gamitin natin yung magandang pananalita rin, na katulad na magkaroon tayo okay, ano ba talaga yung ginawa ng iglesia ni Chairman? Ang ginawa niya, ginamit niya yung Biblia sa kanyang pangangampanya. Ang ating rekomendasyon, kung gusto mong gumamit ng Biblia, no? Tiyakin mo tama yung talatang ginamit mo. Ay, yung ginamit niya, yung brother, yung tungkol sa nangalon niya, nahuli ng pangangalon niya. Tapos, parang sinasabi niya, kung sino niya, doon pa niya diniin kung sino ang walang kasalanan sa inyo, yun yung mga nag-aakusa di ba? Di ba inaakusahan ng yung mga nag-initiate ng impeachment? Nag-initiate ng accusation doon sa nahuli. Hindi naman nag-aakusa nahuli nga Di ba? May mga videos, yung nag-threat siya sa So ito, maganda yung sinabi nyo na yung tinuro nila ngayon, kung yun ang susundin natin, yung tinuro nung sigaw ng sigaw, yung sabi kung sino ang di nagkasala, siya unang bumato. Ibig sabihin, lahat tayo may kasalanan. Huwag yun ang impeach si VP. So yun ngayon, tayong papakita rito. Ito, kung susundin natin yung lohika niya, ito. Kapag kayo ay nakagawa ng, let's say, naakusahan kayo ng krimen sa Pilipinas, or siguro, ministro kayo, may nag-ulat sa inyo, Ito, papakita nyo. Sandali, Ito ay foolproof. Makakaligtas kayo sa anumang pagkakulong. Kung susundin yung sinabi ng ministro. Ayan, Di ba sa 1987 Constitution, Article 3, Section 12, meron tayong, papakita nyo lang tong card na to. Sasabihin nyo, yung parang i-inform nyo sila, I have the right to remain silent. Tapos, dun sa baba ng card na yan, John 8 verse 7, pinili natin ESV, Pwede namang ibang version. Sabi dito, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Ayan. So, yan lagi papakita nyo. Ang tawag natin dyan may tawag dyan yung, babasahin ko lang, get out of jail free card. So, ito, i-print nyo to, laminate nyo, at lagi nyo dala sa wallet nyo. At pakita nyo, pag kayo ay nahuli ng jaywalking or anumang krimen, ito papakita nyo. Sasabihin nyo sa pulis, ikaw ba ay hindi nagkasala? Wala nang accountability, kapatid. Wala pang kaganyan. Ano pang purpose ng konstitusyon kung ganyan? Tama ba yung ating ridicule na pag sinunod nyo yung sinabi nung sigaw ng sigaw, ayun yung card na yun. Sa mga gusto ng card na yon, pwede kong email sa inyo yun. Padala nyo ako ng email, Alam niyo yung noon yung pag may kilala kang mataas na general sa Pilipinas, bibigyan ka ng calling card. Tapos halimbawa, nahuli ka ng MMDA na halimbawa, yung plaka mo Pakikita mo lang yun halimbawa, hintuin ka ng pulis, MMDA, naka-blue. Kasi ano ba tawag doon? Ano ba tawag sa araw? Iba yung plaka. Nalimutan ko na tawag doon. Coding. Coding, yeah. So, iba. So, lalabas mo ngayon yung card nung general. Pasensya na po, sir. Ito yung card ko. Sasabihin ng pulis, babasahin niya. Kilala mo ba itong general na to? Gusto yung tawagin ko. At maire-recommenda ko pa kayo kay general na ginagawa nyo talaga yung trabaho nyo. Sasabihin ng pulis, ay ng MMDA. Sige na, alis ka na. Itong card na ginawa natin, yun base sa Juan. Tama ba? 1:8:7.
1:8 yet. Base Yeah, yun John sa 8:7. yung sa binasa niyang talata. Kaya yung talatang yon not applicable sa ginagawa na impeachment. Ano? Kumbaga sa may tawag tayo diyan, brother eh. Ang tawag natin diyan yung tawag natin diyan sa ganyang klase na na argument. Ah, yung lagi nating sinasabi sa English, baka naaalala mo. Ano nga ba tawag diyan? Hindi naman yan yung ad hominem, ano? Hindi. Yan yung opposite. Oh, di ba? Oxymoron? Hindi, yung opposite. Diametrically opposed. Ayan, diametrically opposed. Doon, kumbaga sa iba yung ikinakampanya mo, yung impeachment, hindi mo pwedeng gamitin yung talatang yan. Ang pwede mong gamitin, yung Roma. Papasakop tayo mga kababayan. Ano po? Kung kayo'y Kristiyano, siguro naman po yung mga kapatid nating Muslim. Hindi ko po kabisado yung Quran, pero siguro naman meron din sa Quran na kayo ay gagalang sa gobyerno, di po ba? Lalo na kung Islamic State, di po ba? Di ba meron din silang Islamic State? Meron. Yan. So, may mga batas yun. Meron nga silang tinatawag na Sharia law eh. So gumagalang din sila kasi yung Sharia law, hindi ko alam kung yun ay pang-religion lang o nagagamit din nila sa civil, no? So, ang tamang dapat na ginawa ng iglesia ni Chairman, binasa yung Roma, tapos tsaka niya binasa yung konstitusyon. Yun, dapat gano'n. Ito po yung sinasabi ng konstitusyon. Kaya mga kababayan, magkaisa po tayo sa pagsunod sa konstitusyon na inilagda ng ating mga government officials. Yun. Bakit? Sapagkat yun po'y pagsunod din sa Diyos. Ayun. Yun ang dapat. Di ba? At saka tandaan natin, hindi pa siya impeached, no? Dahil kailangan ng 1/3 na-discuss na natin yan eh. Na-discuss na natin. Ng maraming Pilipino, 1/3 kailangan para pa siya ma-impeach. Tapos meron pang mas mataas na standard pagdating doon sa Senado. Kailangan, ito yung suggestion natin. Ito yung rally for peace natin. Iglesia rin kami ni Yahushe, no? Mga Biryano kami. Sinisiyasat namin lahat. Kaya, ito yung pinakamagandang suggestion sa sambayan ng Pilipino. At yun sa mga, alam nyo, pagka nagbibikirin lang tayo, no? Wala tayong maaabot eh. Yung alam mo, bickering, sasabihin mo, ikaw naman, palpa ka, puro hanggang ganun lang, wala ka namang sinadjust, di ba? Kailangan, pag pinuna natin yung mali, may suggestion tayo. Meron tayong isasuggest. Anong ating suggestion? Ito yung suggestion para magkaisa sambayan ng Pilipino. At para kung magrarally uli yung iglesia ni Chairman, pag magrarally uli kayo tungkol sa sambayan ng Pilipino at sa kapayapaan at sa pagkakaisa, ito, huwag kayong hihiwalay doon sa konstitusyon. Sapagkat ang konstitusyon ng Pilipinas ang nagbubuklod sa mga Pilipino, hindi po ang Biblia. Tandaan natin yan, Hindi yung Biblia. Yung Biblia, doon nga sa Biblia, magkakaiba kayo ng religion. Sabi mo nga kanina, magkakaiba tayo ng pananampalataya. So hindi mo mabubuklod sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia ang lahat ng mga Pilipino. Pero, pwede kayong magkaisa pag ang pag-uusapan nyo, ano ba ang nakasaad sa batas? Halimbawa, sabi nga alam mo, ganun din dito Sabi kasi nung isang mangbabatas, ganito, ganun. Sabi naman nung, ewan ko kung natatanda mo si Homan, yung ating border SAR. Di ba? Merong sinasabi sa kanya yung mambabatas na ang sabi niya doon sa mambabatas, that's your job. That's your job. Make the law. Change the law. And I will follow it. I will implement it. Ganun lang po yun mga kapatid. Meron tayong kani-kanyang lugar, lalo na sa sambayanan. Merong mga mambabatas. Kaya nga meron pang tinatawag batasang pambansa. Ano ba ginagawa doon sa batasang pambansa? Batas, mga batas. Pinaka-safe talaga,
sumunod sa batas. Mhm. Kaya yung cardnap ginawa ko, by the way, tapon nyo na yan, wag yung susundin yun. Hindi pwedeng pakita nyo na ito kung sinong hindi nagkasala. Nako, hindi, lalo ka mapoposasan yan. Anyway, ang tanong natin kanina, sabi ng marami sa mga yon, sa mga miyembro ng iglesyang na pinunguna ni Chairman, sila na raw ang bayan ng Diyos. Kaya kahit anong pagsasabihin na sa kanila, kahit na ano pa ang ating kritisismo sa kanila, hindi sila naapektuhan. Lalo silang tumitibay dahil sila na ang bayan ng Diyos, hindi na ang Israel. Pero So, hindi naman natin sila inaalis doon sa pananampalatayang yung brad eh. Kasi ito nga ito pa siya makukumalimutan sasabihin mo, mahalin natin ang ating bansa. Yan ang sinasabi mo. Lahat yan eh. Ako, mahal ko ngayon, bansa ko, Amerika eh. Pero, paano ko minamahal ang Amerika? Nagko-contribute ako sa Amerika. Sa paanong paraan? Nagbabayad ako ng buwis. Kahit nung ministro pa ako sa iglesia, nagbabayad ako ng buwis. Ang tanong ko dyan sa mga ministro sa iglesia ni Cristo, kailan kayo nagbayad ng tax? Nagbabayad ba kayo ng tax? Diyan? Nagbabayad ba kayo ng buwis diyan sa Pilipinas? Wala akong alam kasi nung nandun ako, wala kami binabayaran buwis. Hindi ko alam bakit. Baka exempted kayo. Brother Erning, paano ka magiging exempted doon? Yun ang tanong. Yun nga eh. Brother Erning, nasagot na ba natin yung tanong ng Bereano kasi malapit na tayong umabot sa oras. Nasagot na ba natin yung tanong na hindi na babayan ng Diyos ang Israel? Nako, magandang tatalakayin natin yan sa Yun po ang susunod. tanong ng Bereano bago tayo magwakas Habang hinahanap yung sagot. Hindi, ito yan siguro ang pinakamaganda, talakayin natin ang buko dyan. Kasi bukod. Sa Sabado at saka sa Linggo, okay. Yan ang ating yan ang topic tinatawag nating paksa sa ating pagsamba. Yung nagtanong nga pala, yung nagtanong wag kayong magtatampo, mapapakinggan niyo yung sagot sa ating Zoom, Yeah. Kaya yun. At anyway, marami tayong na-discuss at sana nakinabang yung mga nakinig, At yan nga, magrarally daw pala bukas yung sa 31st naman sa EDSA yung mga tinatawag na pro-impeachment. Ayan. Siguro dapat sabi nga, ano yung batas? Una, tandaan natin hindi ganong kadali na pagkaisahin mo ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya brother, pag merong ganyang mga rally, ang rekomendasyon namin, magbasa ka ng marami tungkol sa konstitusyon. Huwag yung Biblia ang gamitin mo. At saka hindi pwede magkaisa ang Pilipinas, ang buong Pilipino sa iisang partido, hindi pwede yun eh. Hindi. Kasi yan ang tinatawag na demokrasya eh. Pag may nakaupo, may oposisyon. Lagi. Yeah. Always yan eh. Kahit dito sa Amerika, may oposisyon palagi. Alam nyo kung saan lang may unity na talagang solid ang unity? Doon sa Hilagang Korea. Kim Jong-un. Unity sila ron. Yun nga eh. Hindi ba pinag-aralan natin na nakaraan na sinabi natin na ang iglesia ni Chairman, ang nasa isip niya pagdating sa unity, isa lang ang decision maker. Ayun. Di ba ginugil pa nga natin, lumitaw. Sabi nga ng EIA.gov, dictatorship yan. Yung ganyang klase ng pamamahala, dictatorship. Walang konstitusyon yung mga yan. Walang. So, by the way, bago po tayo magwakas, hindi natin nabanggit to, Ito ay 136 episode na tayo. Pero hindi natin nasasabasa yung ating disclaimer na ito ay 1,001 Berean questions, di ba? 1,000 isang tanong ng mga Bereano. Hindi po ang purpose namin dito para po akitin yung mga miyembro dun sa iglesia na pinanguna ni Chairman. Hindi po. Hindi po yun ang aming objective. Dito. And ang Wala po. aming pananampalataya, para malaman nyo, paliwanag natin ng konti, maigsing paliwanag. Kami po, mag-share ng pananampalataya. Walang masama dun eh. Di ba? Ito paniniwala namin. Pero, hindi po kami ang kukumbinsi sa inyo, paliwalaan nyo. Una, ang kukumbinsi sa inyo, ang Diyos.
Kalawa, kumbinsihin nyo rin ang sarili nyo, tama ba itong sinasabi namin? So, wala kaming anumang layunin na kayo ay umalis sa religion nyo, pumunta kayo sa kung saan kami naroon. Hindi, tingnan nyo, ano ba tama? Hindi dito sino tama, ano tama kong sampalatayanan. Ano ang tama kong gawin. Yan ang ating... Yan, tama po. Maraming salamat po sa mga nakinig at sa... 2 oras na rin ulit tayo. Tayo po ay magwawakas na. At mananalangin po muna tayo ulit. Our Father, Yahuwah, thank you so much for giving us again the opportunity to discuss many things in our everyday existence. Father, please bless each and every one of us. Bless every leader of every nation, every leader of every religious organization, and every human being whom you have created in this world. Each and every one of us will dwell in peace for a while so that we may continue to serve and honor your holy name. We firmly believe, Father, that you will continue to bless us and you will always give us the understanding that we need so that we may always follow and obey all of your instructions. We firmly believe, Father, that you have heard our pleadings in the name of your Son, our Lord and Redeemer, Yahushua the Christ. Amen. Well, okay. Nakadalawang oras na tayo ulit. Good night po. Sa mga susunod nating podcast, babalik tayo sa 1 hour slot. Medyo the last 3 episode napahaba dahil sa napaka interesting po ng topics na dapat discuss. Pero ewan ko, kailan po ba balik nyo sa Florida, kapatid na... Baka isa-isang araw pa. Okay. Sige po, mag-iingat. At kami po ay babalik na ako doon sa California bukas. Okay. Ingat tayo. Sige. Sige po. Bye.